Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ano ba ang latest? Kung gaano tayo naniniwalang likas na mabuti ang bawat tao, hindi natin maitatangging kahit katiting, likas din tayong mapanghusga sa ating kapwa, di po ba? Maraming pinagbabatayan ang pag-uusga natin sa iba. Itsura, ugali, estado sa buhay, edukasyon, abay relihiyon, kinasanayang wika at kasarian. Ang pag-uusgang ito ay hinuhubog ng kinalakihan nating kapaligiran, nakagisnang kultura, at iba pang impluwensya, lalo na ang media. Nagiging mapanganib ang pag-uusgang ito kung nagiging basehan ito ng ating pakikitungo sa isa't isa. Nagiging diskriminasyon na ito, ibig sabihin. Nawawala ng patas na pagkakataon ng iba na makamit ang nararapat para sa kanila kahit nagsisilbing hadlang ang partikular nilang mga katangian. Napabalita kamakailan, kapanalig, ang lantarang diskriminasyon sa mga kababayan nating malalaki ang pangangatawan o overweight o plus size. Mas mahal daw ang singil sa kanila sa mga public utility vehicles gaya ng mga bus, jeepney at taxi. Doble raw ang pamasahe nila dahil mas malaking espasyo ang nasasakop nila sa mga upuan. Naranasan mo na ba ito, kapanalig? May kakilala ka bang nakaranas ng ganitong diskriminasyon? Sa dami ng reports tungkol dito, tanggap nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, nagbabala ang ahensya sa mga drivers at operators ng mga PUV. Wala daw dapat puwang ang diskriminasyon sa ating transport system. Ang paniningil ng doble sa mga malalaking pasahero ay hindi lamang labag sa batas. Ito ay discriminatory and fundamentally unjust. Papatawan ng parusa gaya ng multa, suspensyon ng operasyon ang mga PUVs na mahuhuling sinisingil ang mga kababayan nating plus size ng mas mataas sa tamang pamasahe. Yon ay kung mahuhuli nga sila at kung aksyonan talaga ng ahensya ang mga sumbong sa kanila ng nagbabayad na publiko. May mga kababayan naman tayong walang nakikitang problema sa doble pasaheng sumisingil sa mga may malalaking pangangatawan o yung plus size. Kung kaya raw nilang magpakasasa sa pagkain na dahilan ng kanilang pagkamabigat, dapat lang daw silang magbayad ng mas mataas. Hindi raw dapat kinukonsinti ng gobyerno ang ganitong uri ng pamumuhay. Pero, paano naman kung hindi naman dahil sa pagkain ang kanilang paglaki? At kung dahil nga sa pagkain ang dahilan ng pagdagdag sa kanilang bigat, basehan nga ba ito para singilin sila ng doble? Hindi kaya ang solusyon ay sundin ng mga pampasaherong sasakyan ang tamang seating capacity nila. Hindi yung pipilitin nilang pagsiksikin ang mga pasahero. Para lang, mas lumaki ang kita. May mga nangangatwiran ding baka mas mapasama pa ang mga kababayan nating plus size kung hindi papayagan ang mga pampasaherong sasakyan na maningil ng mas mataas ng kaunti. Ang mga taxi drivers, halimbawa, ay hindi na hihintuan ang mga pasaherong malaki ang pangangatawan. Kaya sa huli, mas mahihirapan silang magbiyahe. Abay, anong tingin natin dyan, kapanalig? Tinututulan ng ating simbahan ang anumang uri ng diskriminasyon sa kapwa. Una kasing nilalabag nito ang pagpapahalaga natin sa dignidad ng tao. Isang mahalagang prinsipyo ng panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching. Aminado naman tayong hindi pa rin bukas ang mga turo ng simbahan sa iba pang batas at kulturang layong burahin ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga tao. Naniniwala pa rin tayo sa pagkakaiba-iba ng bawat isa at ang may ambag ng mga tao gamit ang kanilang mga katangian. Pero sa kaso ng paniningil ng mas malaki sa mga taong plus size o overweight, malinaw na diskriminasyon po ito. 100%.
Malinaw na pagkakait yun sa kanilang karapatang makakilos ng malaya at maginhawa. Kaya kapanalig, sabi nga sa unang aklat ni Samuel 16:7, si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kapanalig sa ating mga tsuper, kaya ba nating mabuhay ng walang diskriminasyon? Naway, tignan natin ang kapwa tulad ng pagtingin sa atin ng Diyos. Subayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.